Why is change to become worse is much easier than to change to become better. Na-realize niyo ba yan? Ang daling magpakasama, ang hirap magpakabuti. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nagaganap tayo at nagpapasalamat sa Panginoon at minsan pa tayong muli ay nagkasama-sama. Binabati ko po kayo sa pangalan ng ating Panginoon. Sa lahat din na makapapanood ng video ito sa mga kapatid nating nasa abroad, magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay global na. Sinusubukan po natin i-enhance, i-develop yung technical aspect para ang edification ay hindi lamang dito sa local church natin, kundi sa sino mang nasa iba't ibang panig ng mundo na kapatiran natin. Maraming nagpapasalamat, nag-PPM sa akin na nakapakinig sila kahit malabo, at least nakapakinig sila. Dahil sa ngayon ay nagkakaroon pa lamang tayo ng try and error sa ating mga sa technology na meron tayo na available ngayon. Pero who knows, bukas o sa susunod na araw ay maayos na yan. At bibili na rin tayo ng slot sa channel 15. Hopefully. Meron po kayong bumper sheet. Bagong Bayan Christian Church, I am resolved. Hindi ko po kayo tatantanan hanggat hindi po natin na-achieve or hindi tayo nakakapag-decide anong change, anong detour, anong pagbabago ang kinakailangan kong gawin this 2014 para sa enhancement or para sa growth personally. Dahil sa isang anak ng Diyos, kinakailangan naturally siya lumalago kasi ang Bible, it is assumed na tayo po ay obedient. Okay? Sumusunod sa Panginoon. So, hawak po ninyo yan at kung sino po yung walang ballpen, wala pong excuse sa umagang ito, kahit sino ka man, anong kulay ka man, lahat po tayo ay susulat dito. Okay? Now, great things to do this 2014 and without expiration and beyond. Alright? So, what do you want to achieve? What do you want to become? First, in spiritual aspect, ano ang gusto niyo gawin para sa Panginoon? Sangayon sa inyong kakayahan, ability, gift, talent, what do you want to achieve this 2014 to implement, to improve? Ano yung mga bagay na yan sa ating spiritual aspect? In your family, anong gusto nyong mangyari this 2014? Anong kinakailangan i-develop with regards to my relationship sa inyong tatay, nanay, kuya, ate, then sa inyong sarili. Sa isulat ko ninyo. That you are resolved that these great things ay mangyayari this 2014 by the grace of our Lord Jesus Christ. Now, regarding change, why people don't grow? Sinabi natin last time, to take a detour or to make a change for their life. Simply satisfied to their usual routine sa buhay nila. Dahil to take so much effort, parang nakaka-pressure. Ayokong mag-exert ng anumang sakripisyo, ng effort. So satisfied na ako sa kung anumang kalagayan ko. So yan yung delikadong bagay kapag nakakaramdam po tayo ng satisfaction sa kung anumang kalagayan natin ngayon. Na wala na kayong ini-improve, wala nang ini-enhance sa buhay ninyo. O medyo delikado. At isa sa dahilan, kasi ang tao ayaw niya ng responsibility. Ayaw ng commitment. Binuksan ko yung ilang article o yung ilang notes ko from sa aming leadership nung kami po ay
nagkaroon ng evaluation. Paki-click nga po. Okay. Growth is often painful and scary. Yan ang dahilan kung bakit walang nag-i-improve, kung bakit tayo mga Pilipino napakabagal ng ating paglago, ng ating pagbabago. There is no growth without change. There is no change without fear or loss. And there is no loss without pain. Go there, requiring. Napakahirap. Parang gusto niya sabihin na napakahirap magbago. So kung napakahirap magbago, parang ayoko na magbago kasi ayoko ng hirap. Kaya lang, if we are expected to grow, at inaasahan ng Panginoon na mangyari ito sa bawat sumasampalataya sa Kanya, hindi pwedeng hindi tayo magbago ng ating gawin, ng ating lifestyle, hindi tayo pwedeng hindi mahirapan, hindi pwedeng hindi tayo masusugatan, at hindi pwedeng hindi tayo magsasakripisyo. Dahil yan ay sangkap sa isang paglago, yan ay sangkap sa isang pagbabago. Ang sino mang satisfied na ay yung taong ayaw sumubok, hindi siya risk-taker, yung mga taong ayaw masaktan, ayaw ng pressure, ayaw ng commitment, therefore ayaw mo ng growth sa buhay mo. At walang peace of mind sa portion na yan. Pakiclick ulit, please. Why people didn't enjoy life? Personal survey ko po. Bakit maraming tao hindi nila ine-enjoy yung buhay nila? O marami isa sa inyo, bakit parang dry na dry ang buhay ko ngayon? Parang hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. Unang na-obserbahan mo, doing what you don't want to do. Kapag ang isang tao ay gumagawa ng isang bagay na ayaw niyang gawin. Pero, sa totoo lang, wala naman nagre-require sa kanya. Wala nang option. Ginagawa niya ito dahil may dahilan siya, pero sa totoo lang, ayaw niyang gawin yung bagay ngayon, kaya hindi niya na-enjoy yung buhay niya. Yung ginagawa niyo ba ngayon ay na-enjoy ninyo? O may ginagawa kayo sa kasalukuyan na ayaw niyo rin? When you are just forced to do it, eto, may nagre-require sa iyo, may pumipilit sa iyo. So therefore, lalong hindi mo i-enjoy yung buhay mo. Yung kanina, yung kaibahan mo kanina, talagang wala ka ng option dahil gusto mo gawin, pero ito, meron nag-require sa'yo, maaaring yung boss mo, maaaring yung tatay mo, maaaring yung teacher mo, pero sa totoo lang, ayaw mong gawin yung napipilitan ka lang, maaaring yung pastor, dahil nahihiya ka, maaaring yung leader mo, nahihiya ka sa kanya, pero na-force ka. But actually, hindi mo sa loob mo na gawin ito, therefore, dry ang buhay at hindi mo ma-enjoy yung buhay mo. Another thing, pakiclick, may nangyayari ba dyan? When you are just pretending, you are displaying something na you are really not. Diyan tayo magaling. We are a great pretender. Look, yung tingin natin, magaling, maayos, magandang damit, nakapostura, nakikipagakpa, mataas ng kamay, or pumupunta sa lugar na kung saan nandun din yung mababait ng tao, pero sa loob mo, ngumingiti ka sa mga tao na pinapakita mong okay ka lang, kahit hindi ka okay. Lalo-lalo na pag nasa lumo mo yung mga gumawa ng mali sa'yo, parang pinipilit mo yung sarili mo, hindi mo mailabas yung katotohanan dahil may nangyayari sa loob na hindi ka masettle kailanman. So, napakahirap i-enjoy ng buhay kapag ka ganyan. So, another thing, pakiclick. Wala ba ganito? When you don't know what to do, yun ang pinaka-mahirap sa lahat. Hindi mo alam saan ka mag-uumpisa. Ano bang gagawin ko? Ano bang purpose ko sa buhay? Sino ba ako? Sino mga lalo pa kung di mo kilala magulang mo? Anong kailangan kong gawin? Saan ako mag-uumpisa? Ano ang priority ko? Napakalaking trahedya kung hindi natin maintindihan. Ang sabi ng PDL, ang iyong purpose sa buhay, sino ka? Yes, kahit Christian ka, anong purpose mo? Bakit ka tinawag ng Diyos? Ngayon kay Kristiyano, anong layunin mo? Bakit ka nakaupo dyan? Bakit ka tinawag sa panahon na ikaw ay nasa matinding kahirapan, nasa matinding kalagayan din, tinawag ka ng Panginoon, makakilala sa Kanya? Natuto ng salita ng Diyos, anong dahilan? Anong involvement mo? Anong purpose mo sa loob ng church? Anong kinakailangan mong gawin? Saan ako mag-uumpisa? Lalo na kung kayo ay nasa sitwasyon na hindi nyo alam kung anong plano ninyo. Ako ba'y pupunta rito? Ako ba'y mananatili dito? Ako ba'y pupunta ron? O kung saan?
Kakausapin ko ba siya o hindi? Makikipag-ayos ba ako o hindi? Saan ako mag-uumpisa? Yung nakahang ka. Ang hirap i-enjoy kapag ang buhay mo gano'n. Lalo-lalo na kung hindi mo alam kung ano yung priority mo sa buhay. Ayan ang napakaya. Matanong ko po kayo, alam niyo po ba kung ano ang purpose niyo sa buhay at ano ang inyong priority sa buhay? Now, kung alam niyo kung anong priority ninyo, ito ang susunod yung tanong, ginagawa niyo ba yung priority ninyo faithfully? Now, totoo na ang buhay ay napaka-komplikado. Very much complex, full of complexity. Pero ang Bible, tinuturuan niya tayo na to make this life easy to understand. Ang galing ng Bible kasi sasabihin niya sa'yo kung bakit ka nabubuhay, sasabihin niya sa'yo para saan ka nabubuhay, at sasabihin lang sa'yo ng Bible saan matatapos ang iyong buhay. At sa papupunta, dalawang bagay lang. Ganun kasimple ang buhay na gustong ituro sa atin ng Bible, isimplify yung buhay natin. Although kapag tayo ay nakipag-hang out dito sa sanlibutan ito, talagang marirealize mo at may experience mo yung hirap ng buhay, hirap sumabay, hirap magkaroon ng mga bagay na tinatangkilik nila na hindi ko pwedeng gawin. Pero ang Biblia, napakasimple kung inyong matutuklasan. Gusto niyang gawing simple ang buhay natin. Madaling unawain para saan ka nabubuhay at bakit ka nabubuhay at saan ka pupunta. Kapag ka naiintindihan natin yun, mas madalaman mo ngayon ano ang priority ko sa buhay. Saan ako didiretso? Ano ang kinakailangan kong iwaksin? Ano ang kinakailangan kong iwasan? Ano ang kinakailangan kong i-focus sa buhay ko? One thing which we are resolved. Yung wanting ko sa buhay ay hindi parehas ng wanting ninyo sa buhay. Yung priority ko sa buhay hindi parehas ng priority nyo at priority niya. Magkakaiba tayo ng mga priorities. Ewan ko yung wanting sa inyo ay parehas ng wanting ko sa buhay at yung wanting ko ay parehas ng wanting ninyo. Hindi ko alam. Pero for sure, and I am sure, na hindi tayo pare-pareho. At maybe last 2013, we have been distracted ng maraming bagay na hindi natin nagawa, hindi tayo nabigyan ng chance na gawin ito, makapag-focus tayo sa purpose ng buhay natin o makapag-focus tayo sa pinakagusto nating gawin. Dahil naiinis ka, andyan yung anak mo, istorbo sa'yo, nandyan yung asawa mo, istorbo sa'yo, o yung tatay mo, yung biyenan mo, nadidistract ka ng maraming bagay, andyan yung classmate mo, andyan yung katrabaho mo, andyan yung kahirapan ng buhay. Hindi mo alam dahil hindi mo magawa yung wanting mo dahil maraming distraction masyado sa buhay natin. Sa totoo lang, lagi kong sinasabi at binabanggit natin, pati yung mga policies na ginagawa natin, yung personal conviction, yung personal standard natin, hindi natin natatapos, hindi natin nagagawa. Kaya napakasama nating tao ang tutuusin. Paano pa tayo aasahan ng kautusan ng iba? Now, para maturuan tayo ng kapag-focus, hayaan po ninyong binanggit ko na ito last 2011 siguro, January din, pero gusto kong ulitin itong mga bagay nito. What habit you must break? Anong mga habit na kinakailangan natin ihinto na ginagawa natin sa ating buhay? Na nadidistract yung focus natin, nadidistract na i-priority natin o i-prioritize natin yung wanting sa buhay natin. A goal you must accomplish. Anong goal ninyo? Ngayon kayo sumulat ng mga great things. Pansinin niyo yung bagay yan. Yung sinulat ninyo ay hindi para sa kapitbahay ninyo. Yung sinulat ninyo ay hindi para sa teacher, sa boss ninyo, sa tatay ninyo. Yan ay para sa benepisyo ng sarili ninyo. So therefore, anong focus ko? Anong goal na kinakailangan kong i-accomplish? Anong proyekto ang pinag-isipan ko na inumpisahan ko na ngayon ay kailangan kong tapusin? Please? Anong relasyon na dapat kong i-restore? Ibalik. Dahil pinasisikip dito ang mundo ko kung may mga relationship na sira. And then you must pay or you must stop. You're busy in so much spending, unwise spending, gumagastos ng hindi mo kailangan kundi gusto mo lang. So, tuloy, hindi lang din yung unbalanced spending.
yung hindi naka-budget na mga gastusin, pwedeng ito rin. Or, hindi ko lang naisulat, a relationship that you must end. Ano yung mga relasyon na dapat natin tapusin kasi na-influensyahan ka? Tapusin mo na yung relasyon mo kay Rigor dahil ang pangalan mo, Efren. Hindi kayo pwede. Dapat talaga tapusin yung mga bagay na. O Maria, kay Marta. So, kailangan tapusin yung mga bagay na. Etong mga suggestion na ito para mabigyan tayo, matulungan tayo makapag-focus, ma-prioritize natin these great things na sinulat natin. And this is my one theme for this year. Again, what is at stake kung hindi nyo sundin yan? What is at stake kung hindi nyo gawin yan? Sa tingin ninyo, wala namang mawawala sa akin. Sinulat ko lang naman, tinta lang at papel. Pero wala ba talaga mawawala kung hindi natin susundin yung bagay na yan? Sa totoo lang, your life could be different today kung tayo nag-focus last year sa ating mga wanting, sa ating mga goal, sa ating mga plano sa buhay. Na, may isa pong karakter sa Bible na gusto kong pag-usapan natin ng pag-aralan natin na matutulungan tayo na mag-focus, matutulungan tayo na gawin yung wanting na yan sa buhay natin. At yan po sa pamamagitan ni Nehemiah. Kilala din si Nehemiah. Isang Jewish sa gitna ng kingdom ng Persia. At ito po ay nangyari during Artaxerxes. Please, pakipindot. Meron bang nangyayari? Wala ba na baterya? Artaxerxes, estimate 465 BC. So nangyari ito during their exile na ang Israel ay sinakop unang-una ng Babylonia. Assyria, Babylonia, and then Babylonia, after Babylonia, Persia o Median Persia. Ito ay isang hari o isang emperor na kung saan ang dominant kingdom during that time ay ang Persia after Babylon. Now, hindi ba pinag-usapan natin na ang buong lugar, buong city, buong region ng Jerusalem ay nirasak, winasak, sinira, sinunog ng mga Babylonian at sila ay nasa pagkatapon o exile. At si Nehemiah ay isang Jewish sa gitna ng Persian at siya po ay kaibigan nitong Artaxerxes. Although siya kaibigan, still siya nananatiling slave. At sa kanyang narinig na balita, pinapunta niya ang kanyang mga tauhan o ang kanyang mga kaibigan o ang kanyang kamag-anak doon sa kanilang lugar sa Jerusalem dahil may ilan nang napabalik at nakatira dahil hindi siya makabalik sapagkat siya ay alipin ng isang hari. Nung kanyang mabalitaan kung ano nang nangyari sa Israel, ang sabi ng Bible, siya'y nalugmok, siya'y umiyak, nagdalamhati ng kung ilang araw. At maging ang kanyang hari ay napansin ito na kung bakit lagi na lang malungkot itong si Nehemiah. Dahil si Nehemiah, napakahalaga ng kanyang posisyon sa hari sapagkat ang kanyang posisyon ay tigatikim ng alak, cupbearer. Tinitikman niya bago tikman o inumin ng hari. Kung may lason ang kanyang kakainin ng hari, ang unang mamamatay ay si Nehemiah. Ganun pinagkakatiwalaan si Nehemiah ng Hari Artaxerxes the First. At sa kanyang pagiging malungkot, napansin ito ng hari at hindi actually natakot si Nehemiah, baka isipin ng hari ay may plot bang nangyayari, may problema bang nangyayari, bakit ganyan ang mukha mo, at sinanduni at sinabi ni Nehemiah, mahal na hari, maaari po ba akong humingi ng pahintulot, mag-break muna sa aking posisyon. Sa totoo lang, mahirap humanap ng kapalit ni Nehemiah. Ang isang sikreto ni Nehemiah bago niya kausapin ang kanyang hari, siya'y daigdig na lumapit sa Diyos at nanalangin dahil sa habag na kanyang naranasan sa kanyang kababayan at sa kanyang bansa o sa city ng Jerusalem na wasak-wasak ang buo o yung wall, city wall. At siya humiling na payagan makauwi at pinayagan naman siya ni Artaxerxes ay hindi lang doon natapos, siya binigyan pa ng permiso para hindi ma-threaten yung kanyang buhay sa kanyang pagkawin sa bawat region, sa bawat army na kanyang sasalubungin. Meron siyang daladalang permiso mula sa hari ng Persia upang hindi
hindi siya galawin, hindi siya hipuin, o hindi siya digmain. Hindi lang yon, siya, pinasama pa ng hari yung kanyang mga mananangkata, mga puno, mga officials, mga ngabayo, mga best army, special task force, kumbaga sa atin. So, kasama ni Nehemiah at ginawa pang governor, actually, si Nehemiah sa kanyang pupuntahang bayan, Jerusalem. Sinabi sa kanya ng hari na, gagawin kita governor doon, pero kailangan mo bumalik agad. Hindi ka pwede magtagal. So, sinamantala ni Nehemiah ang kanyang pagpunta sa kanyang bayan. At sa totoo lang, hindi madali ang kanyang plano sapagkat sinanggunin niya ang kanyang buong kababayan at sinabi niya na vision caster si Nehemiah, sabi niya, hindi tayo papayag na malagay sa kahihiyan ng bayan ng Diyos. Samahan ninyo kung itayo natin muli ang wall, sapagkat ng mga panahon yun ay unti-unti nang natatayo na re-restore yung yung temple. Kaya lang mababaliwala yung sacredness ng temple kung hubad yung wall. Alam niyo ba ang idea ng isang bayan na kapag walang wall, parang kang isang babaeng nakahubad. And then, matapos payagan si Nehemiah na umuwi sa kanyang bayan, hindi ganun kadali, hindi ganun ka-smooth, although siya may permiso, may gamit na lahat na pwede niyang gamitin doon sa pagpapatayo muli ng city wall. Kaya na may isang oposisyon na kinakailangan niyang i-overcome. At kilala niyo kung sino itong oposisyon na ito na hindi niyo pwedeng gawing pangalan ng inyong baby, ng inyong anak dahil talagang mahalay ang pangalan ng isang balat. Kung kayo po yung nagsa-Sunday School, alam niyo na napakasama nitong taong to. Inilalagay lagi sa kahihiyan, dinidiscourage ang lahat ng naggagawa. Hindi tama yung asinta mo, pangit, 100 lang ng asong lobo yan, magigiba yung wall ninyo. Ang ibig sabihin, mahina yan kasi hindi kayo experience builders. Dinidiscourage niya at lagi niyang pinagtatawanan. Sa harapan, habang naggagawa, andun sila, tinutuyan nila ang buong bayan, ang ilang tauhan ni Nehemiah, pero hindi sila pwedeng magpatalo, hindi sila pwedeng mainis, hindi sila pwedeng mapikon. Kinakailangan nilang sa lalong madaling panahon, maipataas yung bricks, yung wall ng Jerusalem. Sinasabi ng Bible na mayroong portion na mababa, mayroong portion na butas, mayroong portion na sira sapagkat dating wall yun na sinunog ng Babylonia, winasak ng Babylonia upang maransak itong city, itong Jerusalem na ito. Hindi sila tumigil, nakafocus si Nehemiah kahit anong discouragement ang gawin itong sambalat na ito o sambalat na ito, nananatili habang sa kabila ang sabi ng Bible ay may sandata at ang isang kamay ay nagpapalitada. Alam niyo kung gano'ng kahirap yun? Habang may tumutuya sa iyo na pwede kang pwede kang panangin nang hindi mo alam. Pero naturuan ni Nehemiah na mag-focus itong bayan niya, itong mga tauhan niya. Gayun pa man, si Sanballat ay hindi tumigil ng kanyang plano. Mukhang sabi niya, mukhang hindi mag-workout yung aking panginis, hindi mag-workout yung aking pangangasa, hindi ko siya ma-influensyahan. Kinakailangan kong gumawa, sabi ni Sanballat, kinakailangan kong gumawa ng isang taktika na bihong mapapatigil ko sapagkat sa totoo na yung surrounding nation ay natitreten sila dahil kilala nila, balita nila kung ganong kalakas itong dating mga Hebraic Jew na ito. Alam nila kung gano'ng ang Diyos ay gumawa sa kanila matagal na panahon na. Kaya lang sumuway sila. Natitreten sila na baka ma-develop muli yung army nila at later on sila yung katayin at patayin. Kung kaya gayon na lamang yung pag-discourage sila na huwag maipatayo kasi kapag may wall sa isang bayan, lumalakas sila. Nagkakaroon ng kapayapaan yung nakatira sa loob at nakakapag-isip sila ng iba't ibang estratehiya para lumago ang kanilang bayan. So kung bakit ganyan na lamang, yung pagnanasa nitong nila Sanballat, leader, marami actually oposisyon, na sila ay i-discourage at huwag ipatayo yung wall na yun at hindi nga nangyari. At nag-isip si Sanballat na i-invite si Nehemiah sa isang balat. Gusto niyang kumbinsihin, i-invite, punta ka sa bahay. Naghanda ako ng party. Marami akong
mga babae na mang-aaliw sa'yo. Hindi ka na namin guguluhin. At ito yung sumunod. At syempre, in the plain of Ono, ito po yung lugar, isang village dun sa labas ng Jerusalem during that time. But they were planning to harm me. Hindi nyo talaga ako gustong invite sa party ninyo. Alam ko na hindi nyo ako gustong ilibre ng lunch, ng dinner, ng almusal, o mag-jogging tayo, o mag-disco tayo. Sa totoo lang, hindi talaga yun ang gusto ninyo. Dahil naiintindihan ko na gusto ninyong gumawa ng plan at gusto ninyo ako patayin. Naiintindihan ni Nehemiah na merong balak itong oposisyon na ito. So, ang nangyari, itong kanyang ginawa. So, I sent messenger to them saying, at itong sinabi, itong response ni Nehemiah, I believe and I hope ay magkaroon sa atin ng impact, ma-motivate tayo na i-focus natin kung ano man yung sinulat ninyong great things ngayon. I-focus natin this 2014 na alam ninyo na makakatulong hindi dahil sa kapatid ninyo o kung sino man, kundi para sa sarili ninyo. Itong sinabi ni Nehemiah at ito yung kanyang naging sagot na alam ko makakatulong sa ating mensahe sa umaga ito. Ito ang kanyang sagot. I am doing a great work and I cannot calm down. Pwede ba natin yung basahin sabay-sabay? 1, 2, ready, go. I am doing hindi ko alam kung ano yung mga great things sa buhay ninyo. Kung bukod pa dyan sa sinulat ninyo ay meron kayong mga bagay na priority sa buhay, na ganito rin yung sinasabi ninyo, hindi mo ako pwedeng abalahin at hindi ako papa-influensya sa iyo. I'm doing a great work. I cannot calm down. Hindi kita pwedeng puntahan. Why should the work stop while I leave it and came down or come down just for the sake of you, Sanballat? Uubusan pa kita ng oras o bibigyan pa kita ng panahon sa pag-uuto mo sa akin, sa pag-iimbay mo sa akin. Sa totoo lang, kung ilang beses inimbitahan itong si Nehemiah ni Sanballat, pero hindi tumugon si Nehemiah at ito ang kanyang laging sinasabi sa kanya, I am doing a great work and I cannot calm down. I cannot calm down. Sorry. In verse 4, di ko na ilagay. They sent messages, in verse 4, to me 4 times. Imagine, hindi nagsasawa si Sanballat, hindi siya tumitigil hanggat hindi niya na-invite kasi alam ni Nehemiah na gagawa ito ng plan at during sa daan, pwede nang i-ambush o patayin si Nehemiah kasi kapag nawala na si Nehemiah, kapag wala na yung leader, magde-demoralize sila at hindi na itutuloy yung kanilang plano i-restore ang buong city ng Jerusalem at sila yung magtatagumpay. Ngunit hindi nagpa-influensya si Nehemiah, kundi ang lagi niyang sinasabi, verse 4, ang lagi niyang sinasabi, he answered them the same way. I cannot calm down. Meron akong mahalaga, importanteng ginagawa at gawain. Hindi ako pwedeng pumunta sa iyong imbitasyon. At panlima, in last invitation, ang ginawa ni Sanballat ay talagang worse, frustrated na excuse me, si Sanballat. Alam niyo, ginawa nitong taong ito, gumawa ng isang open letter. Meaning, kapag kayo po'y magpapadala sa isang satrap o governor, hindi open letter, laging silyado at laging close yung letter at parang dahil napaka-importante kung isang parangal na tao ang iyong bibigyan ng message. Pero ang ginawa ni Sanballat ay nakikinsulto kay Nehemiah sapagkat nagpalabas siya ng isang open letter na hayag sa lahat na witnessan ng kanyang bayan at na witnessan ng surrounding nation o neighboring country yung bagay na sinasabi na si Nehemiah ay gumagawa ng isang plan ng rebellion against the king. At pinatatawag ko siya, ngunit ayaw niyang makipag-usap sa akin.
Anong gustong palabasin? Gustong palabasin ni Sanballat, ipaalam sa buong Magda, sa kanyang bayan at sa ibang bayan, na itong si Nehemiah ay nagre-rebelde. Or natatakot sa akin, ayaw niya makipag-usap sa akin. So nailalagay sa kahihiyan si Nehemiah at sa malaking insulto dahil sa akusasyon at sinasabing siya'y takot, tuwag, hindi kayang humarap. So ito'y isang malaking insulto at isang malaking discouragement kay Nehemiah, and yet nananatili ang kanyang sagot. I am doing a great work and I cannot come down. I am doing a great work. I cannot come down. Every time na nadi-discourage, nawawala, o maaaring parang halos mawala na sa focus dahil tao lang si Nehemiah, yung Bible, itong Nehemiah repeatedly mentioned that Nehemiah seek the counsel of God. He prayed passionately, at ito ang kanya sinasabi, I beseech you in verse 5, O Lord God of heaven, the great and awesome God, who preserves the covenant and loving kindness for those who love Him and keep His commandments, let your ear now be attentive and your eyes open to hear the prayer of your servant, which I am praying before you now. Ipinapakita ng Bible kung gaano ka-prayerful at kung gaano ka-passionate mag-pray itong si Nehemiah para sa tungkulin na kanyang ginagampanan. These great things, without a prayer, without the help of the Lord, ang gagawin niya rito, wala sana makita si Robert na naigaw na dito yan. Iibig niyo sa Bible, hindi niyo alam kung saan page, at ilalagay yung Bible sa tokador, hahayaang alikabubin. Ilalagay niyo sa cabinet, pansindi sa kalan dahil walang kasun. Maraming pwede tayong gawin sa bagay nito without the help of the Lord. These great things would not be worked out. Kaya, kaluhin natin yung istorya, tuloy natin, ipinapakita lang this verse na si Nehemiah ay man of prayer, hindi lang man of passion. Hindi lang siya model as a leader, pero lagi niya hinahanap ang counsel ng Panginoon. In verse 10, balik tayo sa chapter 6. Sorry. Wala yung verse 10. Basahin ko yung verse 10. When I entered the house of Shemaiah, of a son of Deliah, son of Metabel, who was confined at home, he said, let us meet together in the house of God within the temple. Isang claim prophet, sinuhulan ni Sanballat dahil hindi nakinig sa panlimang sa open letter, hindi pa rin sumuko, hindi pa rin nag-give in si Nehemiah. Pumayag siya ng isang claim prophet o self-claim prophet marahil o false prophet marahil na sinasabi, halika pumunta tayo sa templo at magtago tayo doon sapagkat ngayong gabi darating dito ang papatay sa'yo. Death threat. Mga kapatid, paano po ang inyong pastor ang magpunta sa inyo at sabihin, magtago kayo, pinaghahanap kayo na nakaatraso ninyo? Hindi ba, umpisa, maaari ka masyak, pero later on, pwede malakas yung credibility kasi alam mo, mabuting tao ito, alam mo, lingkod ng Diyos ito, eto hindi natin alam kung self-claim or false prophet, pero ang sabi ng Bible, siya ay nag-prophesy using of because of Sanballat. Siya ay inupahan, binayaran ni Sanballat. At dahil doon, muling lumapit sa Panginoon si Nehemiah. In verse 16, but I said, in verse 11, should a man like me flee? Sa Tagalog, ako? Tatakbo? Patayin din ako. Gusto nila akong patayin. Ganun katapang. Ganun siya ka-focus. Dahil alam niya kung ano
ginagawa sa kanya ng Panginoon. Alam niya na meron siyang open line sa Panginoon. At naramdaman niya na itong propesiyang ito o itong prophet na ito na nagsabi ngayong gabi ay darating yung papatay sa kanya. Alam niya hindi galing sa Diyos. So sabi niya, hindi ako kailan matatakas. Kung gusto mo, ikaw na lamang yung magpunta roon sa lugar na yun. Sabi niya in verse 12, Then I perceived that surely God had not sent him, but he uttered his prophecy against me because Tobiah and Sanballat had hired him. So naintindihan niya yung kanyang plan. Nehemiah verse 12. Verse 12. Sorry. 16. Verse 16. When all our enemies heard of it, and all the nations surrounding us saw it, they lost their confidence, for they recognized that his work. So hindi niya inaangkin na kanyang trabaho, kundi siya ay servant, ginamit lamang ng Panginoon, dahil ang may number one passion to restore and to rebuild the wall is His God, Yahweh. At ang sabi niya, for they recognized that His work had been accomplished with the help of our God. Ganong ka-rely, yung reliance ni Nehemiah sa Diyos para gawin yung trabaho niya, I'm not leaving, I'm not going down to you because I have a great work to do. 4 times, 5 times, even 6 times, ginamit pa yung propeta, hindi siya nag-give up. Ang sabi niya, ang claim ng Bible, ang kanyang reply, pareho at pareho din. Hindi ako pupunta dyan dahil meron akong dakilang gawain dapat tapusin. Ito yung tinatawag po natin prioritizing your priority. Okay? Prioritizing your priority. What is your priority in life? Who are you? Bakit kayo nabubuhay? Para kanino kayo nabubuhay? Kapag nasagot niyo yung tanong na yun, alam niyo kung ano yung priority ninyo. Kung kayo ay nabubuhay dahil sa asawa ninyo at para sa asawa ninyo, ang priority ninyo sino? Asawa ninyo. Then focus. Kung ang priority ninyo ay ang boss ninyo, nabubuhay kayo para magtrabaho sa boss ninyo, nagpapakalakas kayo para kumita ang kumpanya ng boss ninyo, then mag-focus kayo doon. Kung yung trabaho ninyo, pag-aaral ninyo, kung nasa stage kayo dahil gusto nyo mag-aral, makatapos, then focus. That is your one thing. As long as na masagot ninyo, why are you living and to whom are you living for? That is your priority. That's how simple our life is. Ganun kasimple. At later on, sisisihin mo walang iba kundi ang sarili mo kasi hindi mo na-achieve dahil hindi ka nag-focus. Kung kayo nabubuhay para sa Diyos, naligtas kayo dahil meron kayong purpose, ganun kasimple. Anong priority ninyo? More than anything else in your life, who is your ultimate priority in life? O kayo ay binata na ang priority ay mag-ipon muna bago mag-asawa? O kayo may asawa, ang priority ninyo ay maghanap ng bagong asawa? O tumingin ng tumingin sa iba? Nasaan kayong estado ng buhay ninyo sa kasalukuyang ito? What do you want to achieve and what do you want to become this 2014? Anong gusto niyo mangyari sa buhay ninyo? Hanggang hindi niyo nalalaman anong gusto niyong gawin, anong gusto kong makita this 2014, in line sa kalooban ng Panginoon, in line sa Word of God na aking naririnig, at hanggang wala kayong ginagawa plano, walang change, walang detour na mangyayari sa buhay natin.
Hindi ko alam kung may bisita tayo, kung kayo po ay walang personal relationship kay Jesus Christ, kahit po personal na plano, kung wala kayo, ano mangyayari sa buhay ninyo? Hindi aasenso ang buhay. Kung sa pag-aaral ninyo, hindi aasenso ang pag-aaral kung maraming nag-i-influence sa inyo at madalas kayo nag-give in. Nasasayang lang yung panahon, nasasayang lang yung pera. What do you want to achieve? Seriously, this 2014. Nagpaplano ba talaga tayong lumago? Alam ba natin yung idea kung bakit sinabi ng Lord na inevitable sa isang seed, sa tunay na binhi na lumago at tumubo at mabuhay? Why? Dahil inaasong ng Bible na ang believer ay obedient. Inaasong ng Bible na the Spirit of the Lord never fail. Ever. Now, babalikan ko po ito. What do you want to achieve and what do you want to become this 2014? Makakatulong sa atin ito. Ano mga habit ang dapat na natin tigilan? First, na ginagawa ninyo habang walang nakakakita sa inyo. Anong habit yung dapat ninyong itigil kapag nasa paligid ka ng taong walang nakakakilala sa iyo? Kapag ikaw na lang mag-isa, sa loob ng kwarto, sa loob ng sasakyan, sa loob ng room, sa loob ng kumpanya, wala nakakakilala sa inyo, sa isang lugar, sino kayo? Anong mga sikreto yung dapat na isuko natin sa Panginoon? Dahil nagiging habitual sin. Dahil nadidistract tayo sa focus natin. Those serves as a breach, sira ng ating wall. At nape-penetrate tayo madalas ng kaaway dahil we keep on doing it kapag wala nakakakita sa'yo. Anong bagay yun? Marahil, estudyante ka, may habit ka na alam mo yun, yung pag-exam, alam mo, nag-aaral pa ilin. Di ba? Bakit ko alam? Habit ko rin noon eh. Tamad ako mag-aaral. Pero, alam niyo nung IETI, may pagmamalaki ko. Nung ako po'y nag-college at naging Kristiyano, serious na Kristiyano. Alam niyo ba na nasa top 10 ako? Nagulat, sa totoo lang, nagulat din ako sa sarili ko. 10 lang kami lahat, hindi naman din. Nasa top 10 ako. Sabi ko, kung magsiseryoso pala ako, at kung siseryosohin ko yung pag-aaral, okay pala. Kaya lang, huli na sa akin na lahat. Pero hindi ko pinakahuli lahat. Tinapos ko yung pag-aaral ko. Nakakuha ko ng magandang trabaho. Nakakuha ko ng magandang asawa. Tinawag ko ng Panginoon. Ang focus lang, kung kayo na nag-aaral sa kasalukuyan mga estudyante ngayon, ano yung habit ninyo na lagi kayo na-influensya, tawag ng barkada, tawag ng telebisyon, tawag ng internet na dapat nagre-review ka, nagbabayad ng nanay at tatay mo ng tuition fee, tapos ang ginagawa mo? Ang akala mo, niloloko mo yung tatay mo, nanay mo, pero ang niloloko mo yung sarili mo. Kung kayo may thinking na pagpapagamit na lang ako sa Panginoon without proper education, prove ko na po yan. Mahirap. Maraming nagsisising mga pastor, mga teacher, na dapat pinaghusayan ko nung ako'y bata pa para mas nagagamit ko sana ang sarili kong abilidad ngayon. Pero marami akong frustration, maraming nagsisisi. Maraming hindi makakapag-apply ng trabaho, maraming hindi mabili yung kanyang gusto at hanggang ngayon nagsisisi. Hindi na siya maka-atras sa direksyon na kanyang pinuntahan kasi natatandaan niya, dati sinayang niya ang buhay niya na dapat siya nag-aaral. Dahil sa habit ng pagsama sa barkada, good time, gimmick, wala. Kaya mapalad tayo kung may estudyante rito. Hindi ko alam kung ilan ang estudyante rito. Narinig ninyo itong mga salitang ito. Ang niloloko mo ay ang sarili mo kung hindi ka mag-aaral ng mabuti.
Nung ako po yung nag-umpisa magtrabaho, kumita ng pera, ang hirap. Magtitiis kang hindi kumain kung minsan, tanghalian, hapunan, para lang makapag-save ka ng mas malaki at para may maibigay ka sa mga taong tinutulungan mo. And then, paano kung malaman ninyo, kung kayo po ay anak, na pinaghirapan nyo marahil kung saan man nagtatrabaho, tatay at nanay ninyo, then magka-cutting classes ka na na-imagine ba natin yung mga estudyante na pinaghirapan, bukod pawis, puyat ng magulang natin, tapos ini-enjoy lang natin sa kalokohan. This 2014, yung habit na ginagawa natin, pwede natin alisin. Too much time sa panonood ng TV. Kaya antok ka na, wala kang alam niyo kung bakit try mag-pray? Nakakatamad mag-pray? Nakakatamad magbasa ng Word of God na which dapat yung interest mo. Kasi eto ang buhay mo eh. Masyado ka sa entertainment ng sanlibutan. Too much internet. Kinikwenta ko, kung mas madalas ko pong, aaminin ko, mas madalas ko pong buksan ang webpage ng Facebook ko, Facebook account. Pero ini-evaluate ko yung sarili ko, ilang oras ako may edify ng Facebook na ito. Dahil hindi man yan. Kung kayo po'y wala pang Facebook, magpagawa ko kayo kay Robert. Sa totoo lang, yan ay good source. Marami kang pastor o tao na makakausap, marami kang article, pwede mong i-distribute. Kung bakit dahil online ako, hindi nyo ako nakikita dahil mayroon akong isang focus na pinag-uusapan, pinag-aaralan at natututo ako ng malaki. Dahil ang mga kausap namin, kung minsan international, kung minsan mga doctorate, kung minsan mga professor, ADS, ng mga kilalang mga... ang point ito, hindi ko gagamitin yung oras ko na may access ako para lamang sa walang bagay. That's a habit na pwede maging nonsense. Magkano ang isang oras? Sa totoo lang, ang hirap pa mag-desisyon kung magmamonthly na ba tayo dahil worth ba yan? Dati ko sinasabi kay Cedric, nag-i-internet ka, gamitin yung internet sa pag-aaral mo. Gawin mo advantage. Sayang. So, window shopping. Habit yan, di ba? Yan ay parang sambalat na sinisira yung ating atensyon. May fellowship, mas masarap sa malamig. Watching inappropriate film. Nauna gusto mo lang ganito. Kung nung bata ka pa, nagtatakip ka ng mata. Ngayon, tinatakpan mo na yung mata ng katabi mo. Gusto mo lang yung habit na yan, it leads you to distract you. Maraming bagay na ginagawa natin sa buhay na dapat nating itigil just to focus on our one thing. If we are really so habit for nothing. Ano yan? Mag-isip ka ng gumawa ngayon. Yung habit na nangalang pag-isip ng umaga, tanghali na sumikat ng araw, kasi hindi mo alam gagawin mo, saan ka mag-uumpisa? Namimili ka ng tatrabahuin, namimili ka ng trabaho. Eh, daming trabaho. Namimili ka ng sasamahan. Alam niyo mga habitual na rin yung tambay? Na yung gusto ko lang nakatambay? Gusto ko lang nanonood ng TV, walang ginagawa? At ako na naiinis ka pa pagka natatabunan pa yung oras mo. Another day, a goal you must accomplish. Ang gusto natin sabihin dito, know your boss. Katulad ni Nehemiah. Alam niya kung ano yung pinagtrabaho. Alam niya kung saan siya tinawag. Alam niya kung ano yung tatapusin niya. At kahit anong klaseng influensya ang itabong sa kanya, hindi siya nadidistract. Ang lagi niya sinasabi, I am doing a great work and I cannot calm down.
Hindi ako pampa-influensya sa inyo. Anong goal ninyo? Improve your prayer life, devote time for your family. Anong goal ninyo? Mabasa ang buong book ng Jude sa loob ng isang linggo. At least, ilang page ba yung book of Jude? Single page lang po yan. Kahit isang linggo yung iplano, at least may tapusin kayo. Magbasa kayo ng Bible. O anong gusto nyo improve sa buhay natin? Gusto ko magkaroon ng magandang testimony. Ang goal ko this year, ang nanay ko masama ko rito, ang tatay ko masama ko rito, o maipakita ko yung magandang testimony ko, o ma-share ko si Jesus Christ sa kaibigan ko, kung saan ako lagi nag-hangout, kilala nila ako bilang puwela, kilala nila ako bilang kalog, hindi ako namumuna sa mga seryosong bagay. Baka itong taon na to maging goal mo. Ngayon magiging seryoso ko, yung pagiging influencer ko, gagamitin ko sa magandang bagay. Anong project, anong goal ang gusto natin? Improve your giving, improve your attendance. At least, sana may 100% pa rin. May nag-PM sa akin, nalulungkot siya, hindi na siya maka-100% sa kanyang attendance. Dahil reasonable yung kanyang lesson, sabi ko, sige, keep on focusing what you are trying to do. Focus. Dahil kung nandun ka, nandito rin ang isip mo, sayang ko. Kung nandito ka, nandun din ang isip mo, sayang. Mag-focus ka na lang sa isa. Alam ba, nandito kayo? Iniisip nyo ng oras matatapos si Pastor, uwi na lang. Focus kayo sa bahay. At least, di ba? Magagawa niya, magaling gagawin niya. Pero kung nandito kayo, hindi kayo makapag-focus. Kaya, mag-focus na lang. Nang hindi masayang yung bawat oras, yung bawat panahon. Alamin natin kung ano yung goal natin na dapat natin i-accomplish. Ito na lang. Ipatay na. For example, ang focus natin ay mag-uusap ng quality sa mag-asawa. May mga mag-asawa, alam niyo, nag-uusap lang, abot mo nga yung chinelas ko? May mga mag-asawa, anong ulam? Pero mag-usap, kumusta ka? Anong nangyari sa inyo kanina? Anong ginawa niyo? Saan ka galing? Ay, kawawa ka naman. Hindi, timpla ka ng kape. Ayan, inumin mo. Okay, bagong bulo. Yan, huwag na sa inyo. Sa totoo lang, sa relasyon mag-asawa, maayos ba yung relasyon natin? Pwedeng magkasama kayo sa isang bubong, nanonood kayo parehas ng telebisyon, pero hindi kayo nag-uusap ng maayos. Tumanda na lang kayo na magkasama. Nagtitiisan sa isa't isa. Pero matatawag ba na yung relasyon ninyo ay talagang mag-asawa kayo? O dahil lagi nyo yung nire-reason ay may anak kayo na busy-busy kayo sa anak ninyo kaya wala na kayong panahon mag-lipstick man lang, maglagay man lang ng eyebrow para sa inyong asawa, sa inyong mister. Eh, siya rin naman ang baho-baho eh. Hindi ba parang lagi ang tingin natin sa kaaway na natin? Ang tingin ninyo sa asawa ninyo ay parang hindi na siya yung dating yung gigulo. Hindi na siya yung dating Adonis, ang dungis na eh. So, sa totoo lang, pwede natin gawing goal na bakit hindi ko ibalik yung tabis ng pag-ibig nung siya yung nakita ko. Alam nyo, sa mag-asawa, ang direksyon ng buhay, pag nagkasama, victory. Yung victory, habang papalayo ng papalayo. Pwede ba natin iliko? Malalaki, lalo na yung may edad na, malalaki na mga anak. Utangan ninyo ako. Pag sinabi nyo mag-date kami ni Mrs. Delivery ko kayo, 7-Eleven, magkape tayo. Anong point ko? Hindi tayo nag-uusap dahil may utos ka. Hindi kayo nag-uusap dahil nagagalit ka. Minsan, nag-date kayo, kumakain kayo, kumustahin nyo man lang. Diba, paliban ninyo yung asawa ninyo, yung asawa ninyo lalaki, pa-post pa ninyo. Mura lang naman. Alam nyo, sa pagbabago, kinakailangan din natin gumastos, kinakailangan nyo rin naman magsakripisyo. Para kanino yan? At umunawa. Kasi yan yung gusto kong gawin mo sa asawa mo para sa iyong personal growth.
asawa sa anak, hindi ba? O anak sa tatay, tatay sa biyanan, o kung anumang relasyon na dapat nating ayusin this year. Gawin natin goal na nawa maayos itong mga bagay nito sa buhay natin. Another thing, a project you must complete. Well, kaklase ng goal ninyo. Anong proyekto ninyo? Paano ko mag-start? Meron bang taong pwede kong kausapin na makatulong sa akin sa bagay na ito? A relationship you must restore. Sinabi natin kanina, pinapasikip lamang natin ang ating mundo. Ginagawa lang natin distraction sila para hindi matapos yung wall sa buhay natin. May mga breach, may mga butas, may mga sira sa buhay natin kung bakit hindi tayo masenso, bakit dry ang buhay natin. Dahil nagpo-focus tayo, nagpapadistract tayo sa mga bagay, sa tawag na sa libutan o gusto mong anong bagay. Hindi tayo makapag-focus na tapusin, itaas, patibayin yung wall. Ano mang relationship, sabi ko na rin sa asawa ninyo, baka hindi maayos ang relationship, sa kapatiran, kay Kristo, hindi maayos ang relationship, sa kapitbahay ninyong gumawa sa inyo ng masama, inutangan kayo, hindi kayo binayaran, patawarin nyo na. O kung kayo yung umutang, bayaran nyo na. Para maayos yung relasyon. Dahil nakasandala yung ating testimony rito. Ang hirap lumago na alam ninyo na may sira tayong relasyon sa kung kanino man. Hindi lang kayo ang kinakailangang magbago. Kahit kami, ako personally, marami kong gustong baguhin sa ugali ko, marami kong gustong sa lifestyle ko, marami kong gustong kung paano ko treasure yung mga opportunity na nasa akin, paano ako makakapag-contribute. Marami kong natutuklasan sa buhay ko. Habang tumatanda kasi yung learning process natin hanggang buhay ka. Kapag tumigil na kayo, na-satisfy na kayo, iyan ang unti-unti babagsak at sisira yung buhay ninyo. A relationship you must restore. Sorry. A relationship that you must end. A relationship that you must end. Marahil, mga relationship natin sa kaibigan na masyadong dami sa kanila tayong oras. Di ba sabi ko sa inyo, kapag ikay naging Kristiyano, ang unang mamahalin at magiging ka-close ka, hindi maiaalis yan yung kaisa sa pananampalataya. Gusto kong tanungin, huwag niyo na ako kung sagutin, sino po rito ang Kristiyano na ang kanyang ka-close ay hindi Kristiyano? Dahil sinasabi niya, mas gusto ko itong kasama. Bakit? Kasi hindi ako nakukonsensya sa tuwing ginagawa ko rin yung ginagawa niya. Sa tuwing nakakaramdam tayo ng parang, alam niyo yung prejudice tayo, pambalansin lang ng buhay natin yan, kapatid. Na parang sa tingin nyo, ginajudge kayo. Mas magandang maramdaman natin yan kasi gusto natin balansehin ba? Yung mga naiisip ninyo na, ito naman ang yabang-yabang, kala ko sino masunurin, kumpunahin niya ako. Hayaan niyo lang yun. Pero ang tanong ko, meron ba kayong kapatid kay Kristo na siyang dapat na maging ka-close ninyo? Meron ba? At wakasan na ang laging pagbababa ng oras sa mga kaibigan na nag-i-influensya sa inyo at nagtuturo sa inyo ng alam ninyo, hindi nyo rin naman gustong gawin. Pero wala kayong choice. Sino mga kaibigan ninyo na dapat ninyong bigyan muna ng distansya? Pastor, ang cute niya eh, hindi ko maiwasan. Tingnan mo pag bumiti, yung pagkasingkit ng mata niya. Pastor, hindi ko maiwasan. Tapusin mo na yun. Dahil hihilahin kayo talaga nun. Ewan ko, mga tatay, mga nanay, ewan ko kung kayo may experience na yung asawa ninyo hindi malagang Kristiyano o kailan lang naging Kristiyano. Ewan ko kung natutuwa kayo, nag-e-enjoy kayo. As long as na gusto nyo magpakalapit sa Panginoon. Pero kung ang buhay na rin ay hungkag, okay lang, nag-enjoy ka na. Pero itong gusto ko sabihin, hindi ka mabibigyan ng kapayapaan ng pakikipagrelasyon sa alam mong hindi tama. Pastor, ang ganda ng buhok eh.
Ang puti, pastor eh. So, ang cute talaga eh. Ano bang makain ng klaseng kakyutan niya? Kung tutusin, maganda yung unang generation natin, di ba? Dito lang tayo. Ako personally nagsiselos sa mga kababaihan natin na nagkakaroon, hindi ko naman kayo gusto pigilan. Nagkakaroon ng kasintahan sa kaliutan ng lugar. Sa akin lang naman yun, huwag na ako masyadong pagpipinahin. Pero mas maganda, di ba? Alam mo, Kristiyano, kakilala mo, patagal ng panahon. Kasi kapwa Kristiyano, ang hirap magpakisamahan. Di ba? Yung pang-hindi Kristiyano, baka pwede na natin iwakasan kung nagbabalak pa lang tayo. Nanay, hindi po kayo, hindi kayo kasama, yung mga kabataan lang. Kasi may tumatama. Ay, ito, baka sumasang-ayon lang. Baka, amen, pastor. Tama mo. So, may mga bagay na dapat tayong tapusin. Dahil, ito ang punto natin mga kapatid. Kinakailangan natin mag-focus. Yang sinulat ninyo ng great things for this 2014, hindi mo mangyayari kapag saliwa dito sa mga suggestion na ito ang inyong gagawin. For sure. Kayo ay nagpaplanong mabigo, kayo ay nagpaplanong bumaksak. Hindi natin pag-uusapan, bakit ito? Matatapos na. I am resolved. Bago tayo mag-pray, bago tayo nalaman. Siguraduhin natin kung ano ang gusto natin sa buhay. Siguraduhin natin na yung gusto natin sa buhay ay masasabi natin, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian. Kung sakaling kayo po ay nasa sitwasyon na hindi nyo gusto ang inyong ginagawa ngayon, kung kayo ay nasa lugar na napipilitan lamang kayo, kung kayo po ay may ginagawa na hindi nyo alam kung paano tatapusin, maging matapang tayo, maging matalino tayo, ngayon na piliin na ituwin, ayusin, yun dapat ayusin. Kung malaki yung masasakripisyo pero sa ikaayos ng buhay mo, dapat ayusin. Maging matapang tayo, maging consistent tayo, maging focus tayo dahil nalalaman natin itong gagawin natin ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon at para sa personal development. Dahil wala nang simpapayapa pa sa ating mararanasan sa Panginoon, sa piling ng Panginoon, kung tayo mananatiling sumusunod sa Diyos. Walang anak ng Diyos na nag-i-enjoy sa pananatiling malayo at sumusuway sa Kanya. Be resolved for your wanting, for your great things na dapat gawin this 2014. Let us pray. Panginoon, may apply nawa namin katulad ni Nehemiah. Kami rin ay nasa sanglibutan ng perfect. Hindi influensyahan kami, tinatakot kami, pinagtatawanan kami, at kung minsan, nahihiya na kami magbago. At kung minsan, parang hindi namin maipakita ang aming pagiging Kristiyano. Lord, gusto po namin maging matapang this 2014. Gusto po namin magkaroon ng kapayapaan sa inyong harapan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magawa po namin yung bagay na sinulat namin. O marahil hindi namin naisulat lahat, pero ayusin po ninyo, Diyos, yung aming buhay ngayong 2014. Dalangin po namin na mangyari ang iyong kalooban, higit sa aming kalooban. Yung mga habit na dapat namin tapusin, Panginoon, o wakasan, nawa ay tulungan mo kami ang bigyan ng lakas na matapos. Yung mga goal namin na dapat unahin, i-priority, katulad ni Nehemiah, yung goal na natapos niya. Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian. Yung bawat relasyon na dapat namin i-restore, nang i-enjoy naman namin yung buhay na nalalagay sa amin. At nang sa gayon, maging malaya po kami saan man kami pumunta. Tulungan mo kami na i-restore, Panginoon. Bigyan mo kami ng tapang na wakasan yung mga relasyon na hindi nakakatulong sa amin.
Bigyan mo kami ng lakas at talino kung paano namin sila bibigyan ng distansya at espasyo nang humanap naman kami na mag-i-influensya sa amin para magawa namin yung aming wanting, yung aming focus, yung aming priority. This 2014, Liran. Lord, tulungan niyo rin kami maging great and good steward ng iyong mga blessings, ng ability na pinagkatiwala mo po sa amin. Be a good testimony, gawa ang aming maging picture sa bawat isa. Maraming salamat. Aasahan po namin, O Lord, ang inyong gagawin sa aming buhay. Kasabay ang aming pagpapasakop sa inyo. In Jesus' name.